Narito na ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na eksena ng FPJ's Batang Quiapo. Plano ngayon ni Mauro na makahanap ng matibay na ebidensya laban sa mga gerero upang tuluyan niya itong mapabagsak sa kapangyarihan at magaganti sa ginawang paglaglag sa kanya ni Roberto noong siya'y pulis pa. Habang masusing hinahalughog ni Mauro ang lugar, tumambad sa kanya ang mga bundle ng pera na agad niyang kinuna ng litrato bilang ebidensya. Muntik na siyang maabutan ni Lucio sa gitna ng kanyang ginagawa. Dahil sa mga kinahinalang galaw ni Mauro, nagsimulang magduda si Lucio at mga kasama nito kaya sinundan siya kasama mismo si Spinelli. Nagkataon namang nasa bahay ni Ponggay si Tanggol nang biglang lumusob ang grupo ni Lucio. Habang nag-uusap si Tanggol at Ponggay, ikwento ni Ponggay ang mga kamakailang kaganapan sa City Hall, lalo na't siya ang close-in security ni Mayor Miguelito. Dito ikwento niya ang mga nangyayari, ang pagkamatay ng ilang individual dahil sa mga expired na pagkain na inayuda ng mga gerero. Sa puntong ito, nagpahayag si Tanggol matinding galit sa administrasyong gerero at iginiit na nararapat lamang na makulong ang mga ito. Maya-maya pa dumating si Mauro at sa harap ni Ponggay at Tanggol ay isiniwalat niyang may hawak siyang matibay na ebidensya laban sa mga gerero. Mga larawang siya mismo ang kumuha. Buong akala ni Mauro ay nagtagumpay na siya. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw si Lucio at pinaulanan ng bala ang kanilang kinaroroonan. Mauro! Mamatay na kayo! Mabilis namang inabot ni Ponggay ang isang baril kay Tanggol upang maka-restback laban sa mga armado. Galit na galit nga ito si Mauro nang tamaan ng bala ang kanyang kinakasama. Habang nagkaroon ng palitan ng putok, napaiyak na lang si Dimples at Ponggay. Habang nakipaglaban naman si Tanggol, inutusan niya sina Ponggay at ang buong pamilya nito na tumakas upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Ngunit sa halip na umalis, pinili ni Ponggay na manatili at samahan si Tanggol sa laban. Dahan-dahang umabante si Tanggol at unti-unti namang nagpulasan at naubos ang mga tauhan ni Lucio. Nagsimula nang madedihado si Lucio, ngunit nagkakuha siya ng pagkakataon nang maubusan ng bala si Ponggay. Agad namang namataan ni Tanggol si Ponggay na muntik ng barilin ni Lucio, kaya mabilis siyang rumesback at itinutok ang kanyang baril kay Lucio. Sa pagkakataong ito, mabaril kaya ni Lucio si Ponggay o mailigtas ni Tanggol si Ponggay mula kay Lucio? O di ba kaya ay matatamaan kaya ni Tanggol si Lucio nang ito'y kanyang pagbabarilin? Samantala sa iba pang eksena, lalong naging delikado ang kalagayan ng mga gerero matapos ibunyag ni Aling Nita at Marsing Di Makulangan ang mga anomalya sa likod ng mga makapangyarihang nakaupo sa pwesto. Dahil dito, sila'y pinaslang matapos ang kanilang paglalaban sa mga gerero. Subalit bago pa man sila napatay, nagkapanaya muna sila ng reporter na si Abet kung saan isiniwalat nila ang lahat ng kanilang nalalaman, kabilang na ang pamimili ng boto noong eleksyon na naging mitsa ng pagkatalo ni Tanggol. Dinaya po nila si Tanggol! Abangan ang mas maiinit at mas kapanapanabik na mga eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Mag-subscribe lang sa ating channel sa Teleseries PH.